Bago natin umpisahan ang kwentong katatakutan, ay nais ko munang batiin ang bawat isa na sana ay nasa mabubuti kayong kalagayan saan man panig kayo dito sa mundo naroroon. Nais ko na ipabatid na ang kwentong matutunghayan ay hanggang mula sa totoong buhay at karanasan. Now with no further ado, let's start and be scared. Magandang araw po sa lahat ng mga nakikinig, lalong-lalo na po sa mga admin, narrators, at sa mga bumubuo nitong page na ito. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalan na Chan. Nais ko lamang po magbahagi ng isang nakakatakot na kwento. Ito po ay karanasan ng papa ko noong binata pa siya. Ang papa ko po ay isang mangingisda at dumadayo sila sa iba't ibang lugar upang manghuli ng mga pamingwit. Nakabase sila papa noon sa Leyte at dumadayo sila sa Mindanao upang mangisda. Ngayong pagpalaot nila papa ay sa Siquijor ang kanilang tungo at alam naman natin kung ano ang maiisip natin kapag nabanggit ang lugar na ito. Matapos ang paglaot nila papa sa dagat ng Siquijor ay namalagi muna sila doon dahil iyon ang palagi nilang ginagawa sa tuwing sila ay dumadayo sa iba't ibang lugar. Linggo iyon at napagpasyahan ng mga kasamahan ni Papa na manabong. Dahil nasa sabungan na nga, ay todo ang sigaw ng kasamahan ni Papa dahil sa manok niya. Nang bigla siyang pinikpik o tinapik at sinita ng isang lalaki na nakatakip ng bimpo ang ulo. Hindi naman siya nagtaka sa ginawa ng lalaki. Natapos na ang laro at umuwi na sila papa sa kanilang tinutuluyan. Nang biglang nag-iba ang nararamdaman ng kasamahan ni papa at biglang nagsususuka at di alam kung napano siya. Dahil nga sa nangyari, ay tinanong nila papa ang kasamahan nila kung anong nangyari sa sabungan. At nang mabanggit nito na napikpik siya, ay natakot sina papa sa pwedeng mangyari sa kanya. Dahil doon ay tinanong siya ng matandang taga roon kung sino ang pumikpik o tumakpik sa kanya. At nang sabihin niyang isang lalaki na nakatakip ng bimpo ang ulo, ay nagulat ang matanda at sinabi na ito ay taga-bundok at minsan lang ito bumaba ng bundok upang pumikpik at ang bawat taong napipikpikan o natatapik nito ay talagang namamatay. Dahil sa sinabi ng matanda, ay napagpasyahan ng kasamahan nila papang umuwi na sila sa kanila at dali-dali naman umuwi sila papa. Habang sila ay nasa bangka patungo na sa Leyte, ay sinabihan sila ng kanilang kasama na tila hindi na siya aabot pa sa kanilang isla. At ilang minuto lang nga pagkatapos niyang sabihin iyon, ay binawian na ito agad ng buhay. Ayon pa sa papa ko ay hindi lang iyon ang unang pangyayari na may pumikpik na nangyari. Dahil kahit sa kanilang isla sa Leyte ay laganap din ang ganitong mga gawain. Sabi ng papa ko na kapag ikaw daw ay pinikpik o tinapik ng taong hindi mo kilala, ay gumanti ka rin ng pagtapik upang bumalik sa kanya ang sumpa. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat from Chan. Magandang umaga, tanghali o gabi po sa lahat ng mga nakikinig. Lalong-lalo na po sa mga admin, narrators at sa mga bumubuo nitong page na ito. Itago nyo na lamang po ako sa pangalan na Desilink. Ito po yung unang beses na magbabahagi ako ng kwento dito. Gusto ko lamang pong ibahagi sa inyong lahat yung paulit-ulit na ikinukwento sa amin ni Papa. Point of view niya rin po ang gagamitin ko dito para mas lalo nyong maintindihan. Umpisahan na po natin ang kwento. Grade 2 ako noong nangyari ito. Tandang-tanda ko pa ang pangyayaring iyon kahit matagal lang panahon ang nakakalipas.
Madaling araw noon nang utusan ako noon ni Mama para bumili ng tinapay sa bakery. Ako lang ang inaasahan na bumili noon dahil ang mga kapatid ko ay sadyang tamad. Kahit nag-aalangan ay sinunod ko naman ang utos ni Mama. Baka mapalo kasi ako nang wala sa oras kung hindi ako susunod. Wala kaming orasan noon at siguro ang mga tansya ko ay mga alas 3 o alas 4 pa lang ng umaga ayon. Hindi naman ako natakot habang tinatawid ang daan dahil maliwanag naman ang daan dahil sa liwanag ng buwan. Mga 30 minuto siguro ako noon bago nakapunta sa bakery na aming binibilhan. Maayos naman ang aking paglalakad nang may narinig akong alulong ng mga aso sa isang abandonadong bahay. Mayroong kumakalat noon na bali-balita na sa bahay na yun ay mayroong mga nilalang na hindi nakikita. Sakto pa namang hindi ako matatakotin ng panahong yun, kaya doon ako sa may abandonadong bahay dumaan. Mayroon din namang ibang daanan ngunit gusto ko talagang malaman kung bakit ang iingay ng mga aso. Habang papalapit ako sa abandonadong bahay ay mas lalong umalulong ang mga ito. Hindi ko din batid kung bakit sila nakaharap sa may gate ng bahay kaya sinilip ko iyon. Natawa pa ako ng kakaunti dahil isa lang palang pusa ang kanilang tinatahulan. Kung ilalarawan ko ang pusang iyon, malaki ito at kulay itim din ang kanyang balahibo ngunit hindi ko makita ang muka o yung mga mata nito dahil nakatalikod ito sa akin. Akma na sana kung aalis nang humarap ang pusa sa akin. Normal lang naman ang pusa na aking nakita. Nung kumurap ako, nakaharap naman sa akin yung pusa. Kaso nga lang, nakangiti na ito sa akin. Napansin ko din na kulay pula ang kanyang mga mata. Akala ko normal lang yun o guni-guni kaya nung kumurap ulit ako habang nakaharap dito, nakangiti pa rin ito. Ngunit ang laki nito ay maihahawig mo na sa isang aso. Nakakatakot na ang itsura nito. Patuloy pa ding tumatahol ang mga aso sa harapan nito. Hindi na ako makagalaw noon sa sobrang takot. Nung kumurap na naman ako, ang itsura naman nito ay mas lalong nakakakilabot na talaga. May lumalabas na dugo sa may bibig nito at lumaki na talaga siya na kasing laki ng isang kalabaw. Opo, tama kayo na narinig, isang kalabaw. Hindi pa din ito umaalis sa may gate ngunit may naririnig na akong tumatawa sa paligid na para bang galing sa ilalim ng lupa. Naisipan ko pa nun tumakbo ng napakabilis ngunit paunti-unti ding bumibigat ang pakiramdam ko na parang hihimatayin ako. Nagising na lang ako ng umaga na. Nahimatay nga ako sa tabi ng poste. Naririto pa rin naman ang nabili kong mga tinapay ngunit parang wala na ako sa sarili. Natroma yata ako sa pangyayaring iyon. Umuwi ako ng walang kibo. Takang-taka naman si Mama dahil ganun ang aking ikinikilos. Alam na niya agad kung anong nangyari sa akin. Nagtaka din ako sa ikinikilos si Mama dahil si Mama ay napaka-striktong magulang. Inisip ko noon na baka paluin niya pa ako pagka uwi ko. 2 linggo din akong nagkasakit at palaging walang kibo o laging tulala. Naisipan nila Mama na dalhin na ako sa isang albularyo dahil ang tagal-tagal bago ako gumaling. Nung ginagamot na ako, dun lamang ako nakaramdam ng kaginhawaan sa aking pakiramdam. Nung nagamot na ako, at saka ko lang naikwento yung mga nakita ko sa nasabing bahay na yun. Hindi lang pala talaga haka-haka o kuro-kuro ang mga sabi nilang may nakikitang kakaibang nilalang doon. At iyon ay totoo talaga. Hindi din makapaniwala sina Mama sa mga nakita ko. Sinabi sa amin ng albularyo na pinaglaruan ako ng isang diablo. Simula noon, hindi na ako pinayagang dumaan doon kahit maliwanag pa. Akala ko, yun ang una at ang panghuli kong mararanasan na kababalaghan sa buong buhay ko. Nagkakamali pala ako dahil naman ako pala sa aking ama ang pagkakaroon ng ikatlong mata.
Sa ngayon ay hanggang dito na lamang muna. Ito na po ang katapusan ng point of view ni Papa. Kung maipopost po ito, ibabahagi ko ang mga iba pang kaganapan o mga naranasan ni Papa. Maraming salamat po sa inyong lahat. From Desilink. Magandang araw po sa lahat ng mga nakikinig, lalong-lalo na po sa mga admin, narrators, at sa mga bumubuo nitong page na ito. Tawagin nyo na lamang po ako sa pangalan ng Night Lady. Nais ko pong magbahagi ng isang nakakatakot na kwento. Ang ibabahagi ko po sa inyo ay iikot lang sa amin ng ate ko, si Ate She. Nakatira kami dito sa isang lugar sa Antipolo. Sisimulan ko na po yung kwento. Si Ate She ay sa probinsya lumaki, sa Naga, Bicol. Maganda, mahaba at natural ang buhok, maputi at matangos ang kanyang ilong. Sa ngayon po ay 31 taong gulang na siya. Kaya sabi ng mga taga sa amin ay habulin daw si ate ng mga engkanto at iba pang elemento. Nung bata daw si ate, kwento nila mama ay may nakikita daw silang kausap ni ate. Na parang dun lang daw nila nakikita si ate naglalagi. At pagkatapos, wala siyang kalaro kasi tahimik lang daw si ate noon. Pero hindi naman nila nakikita yung kausap ni ate. Hanggang sa lumaki na si Ate She. At ang sabi ni mama, palagi siyang nagkukwento ng mga nakikita niyang kakaibang nilalang at yung panaginip niya na palaging nangyayari sa totoong buhay. Ako naman po si Eunice, 23 taong gulang, isang working student. Ako yung tipo ng tao na hindi paniwalain kasi kasabihan ko sa buhay, to see is to believe. Kaya sa mga kwento ni mama, hindi ako naniniwala, lalo na sa mga ate ko kasi akala ko pinagtitripan lang ako. Ultimo sa panaginip, hindi ako naniniwala hanggang mangyari ito mismo sa akin. Marami akong panaginip tungkol palagi sa amin at saka sa mga current events. Hindi ko alam kung coincidence lang ba na nagkatotoo o ano eh. Grade 6 ako, nanaginip ako na lilipat kami at nagkatotoo nga. Doon na pala magkakandaletse-letse yung buhay namin. Kasi yung mga nakikita ni ate, mas madami doon sa lugar na yun. Tapos, hindi ako nakakatulog dito sa bahay nung bago pa lang kami dito. Kasi palagi akong binabangungot at nakakakita ng kung ano-ano. Dito sa bahay na to din kami naghihirap ng sobra. Medyo mag-fast forward po tayo ng kaunti. Si ate kasi, lagi siyang nananaginip at lahat ng mga yun ay nagkakatotoo. Ito po yung mga mangilan-gilan sa mga napanaginipan niya. Numero sa loto. 5 digits lang palagi yung ibinibigay pero tama lahat. Tapos, nananalo si ate. Bagyong Undoy. May nakita daw siyang tubig at saka kaguluhan. Nung time na yun, binaha kami dito sa amin. At nasa mababang parte kami ng lugar. Lubog na lubog yung bahay namin tsaka yung mga kapitbahay. Kasi pantay sa kalsada yung tubig. Yung undoy na yun, maraming napinsala at namatay. Sa Yolanda, nakita ng ate ko na nalulunod ako. Sobrang lakas daw nung agos. Nung binagyo kami ng Yolanda, nasayang lahat ng mga pinaghirapan namin. Bumabangon pa lang po kasi kami noong mga panahon na yun. Same time na nalunod talaga ako kasi sa bintana kami dumaan noon. Pinauna ko yung mga mas bata kong kapatid kasi konti lang kaming nandun at wala yung iba pa naming kapatid. Hindi kasi ako nakuha agad ni Papa kaya akala ko katapusan ko na talaga nun. Lindol noong taong 2019. Nakita niya daw sa panaginip niya na nagkakrak yung lupa tapos madaming nagsisigawan. At nakita niya yung asawa niya doon. Noong nagkatotoo nga, nasa trabaho yung asawa niya. Tapos,
Yung mismong building nila, niyanig ng lindol sa sobrang lakas. Virus. Sabi lang ni ate, wala daw gaanong tao sa kalsada. Minsan naman daw, mananaginip siya na nagpapanik buying siya. Madami pang panaginip si ate, pero sabi ng ate ko, kapag nananaginip siya, lagi daw niyang nakikita yung itim na tao. Matagal na daw yun nasunod sa kanya. Yung mga panaginip ko naman nagkakatotoo din. Buntis yung ate ko. Nung umaga, nakita ko sila mama at ate. Nag-uusap sila sa may sala, nag-aalmusal. Tapos sinabi ko yung panaginip ko. Ma, te, ang weirdo nung panaginip ko. Oh, bakit naman? Tanong nila sa akin. Kasi sa panaginip ko, buntis ka daw te. Sagot ko naman sa kanila. Tapos nagulat kami ni mama. Umiyak bigla yung ate ko. 2 buwan na daw siyang buntis. Ito yung isa pa sa mga panaginip ko. Aksidente. Nakita ko yung sarili ko sa panaginip. Nasa ospital. 50-50. Pinipilit akong i-revive ng doktor. Tapos, nagkatotoo yun, July 2019. 1 linggo yun lumipas nung napanaginipan ko yun. Naaksidente ako papunta sa nobyo ko kasi sabay kaming papasok sa eskwelahan. Tumatawid ako ng kalsada at malalayo pa yung mga sasakyan. Gulat na gulat ako nung biglang bumungad sa akin yung isang malaking truck na 10-wheeler. Pero napaatras ako pabalik kaya naligtas ako sa truck. Pero motor naman ang nakabangga sa akin. Dinala agad ako sa ospital kasama ng boyfriend ko. Buti, nakaiwas ako sa truck at kung hindi, baka agaw buhay na nga ako nun. Pero 1 araw lang ako sa ospital at hindi nakalakad at nakapasok ng ilang linggo. Itong pinaka-recent ay kaninang madaling araw lang. May 13, 2020. Parang Judgment Day na. Sobrang linaw na kitang-kita ko yung mukha ng mga kapitbahay namin. Ultimo yung mga bata sa labas na naglalaro at mga bata na nakikinood. Nakita ko yung langit na madilim na parang may bagyo. Tapos may nakita akong butas sa gitna. Sa gitna na yun, may nakita akong pulang malaking kung ano na ba parang kuryente na nagmumula doon at isang napakalakas na tunog. Tapos sa loob ng butas na yun, may pulang liwanag o bagay na nagliliwanag. Kaya kung titignan mo, parang nag-aagaw yung dilim at liwanag. Tapos sa may private property mula sa bahay namin, may natanaw akong eroplano na sobrang laki. As in, may nakita akong kulay asul sa eroplano. Hindi ko nakita kung anong airline pero pagkakita ko sa eroplano, nag-crash siya doon sa private property na malaking lote. Sobrang lakas ng pagsabog. Pansin ko din po, kapag binabangungot ako bago ako matulog, kakaiba yung nararamdaman ko. Yung tipong parang may nakabantay at nakatingin sa akin palagi. Tapos nahihirapan akong huminga. Sana po matulungan niyo ko kasi hindi ko naiintindihan yung mga nangyayari. Kinuwento ko na to sa iba at nakasanayan ko kasi pag nananaginip ako, kinukwento ko agad sa ate ko, sa boyfriend ko at kay mama. Tapos isinusulat ko sa notebook ko. Para bang ginagawan ko ng dokumento. Pati na rin yung mga paranormal experiences namin. Sinubukan kong i-drawing at ipa-drawing. Ngayon, hirap kasi medyo kakaiba yung langit. Naghahanap sana ako ng senyales kung ano ang ibig sabihin ng panaginip na yun. Sa tingin nyo, yung mga elementong nakikita namin at nagpaparamdam, yung kaya yung mga nagbibigay ng mga senyales o ng pangitain sa amin para maligtas kami. At sa mga makakaalam po, sana po ay masagot nyo ko. Hanggang dito na lamang po from Night Lady.
So, yan po, magandang araw mga ka-Creepy Tales. Bago po ang lahat, bago tayo pumunta sa shout out nitong programa, nais ko po munang sabihin sa mga listener supporter nito na sana po dito sa PCT masuportahan nyo rin po yung Jazzy Talosig na ating bagong channel. Yung link po niya ay nandyan po sa comment section, nakapin na po. Sana po sa mga hindi pa nakakapag-subscribe masuportahan nyo din po iyon. So maraming salamat po. So pasensya na din po kung ilang araw tayong walang shout out, tapos medyo yung iba natin i-re-upload kasi busy po talaga ako sa trabaho. So sa mga naghihintay, pasensya na po. So ito po, punta na tayo dito kasi baka mamaya magreklamo na naman shout out po to these following people. Hello po kay Boss Jamer Belarmino ng Hong Kong, kay Miss Rowena Tabola, maraming salamat po. Binabati ko rin po syempre si Boss Jose Pacificador, si Miss Marites Guevara, si Miss Filipina Palsario, si Miss Maribela, maraming salamat po sa pagsuporta at pakikinig nyo dito sa PCT channel. Binabati ko rin po syempre si Miss Jaya Marimar Curacha. Magre-reply po ako sa iyo mamaya. Si Jaya Yvonne. Mamaya po magre-reply ako kung saan kayo pwede mag-send ng email ng kwento. Pwede po kasi sa Facebook page natin, pero mas maganda po kung sa email natin sa pinoycreepytales@gmail.com. Mamaya po sa mga naghihintay ng reply, pahintay-hintay lang po kasi busy pa ako sa trabaho. Binabati ko rin po syempre si Miss Filipina Palsario, si Miss Jude Evening Star, si Boss Bong Gonzales, maraming salamat po. Hello din po kay Miss Queen Ruth, kay Miss Segersten. Ayun kamusta na po Miss Segersten? Long time no comment dito. Sana po lagi ka na sa mabuting kalagayan, Miss Segersten. At thank you po kasi hindi mo nakakalimutan etong PCT channel. Ayan, binabati ko rin po syempre si Miss Afelia Yasin, si Miss Marites Guevara, si Boss Aryon Chris Ranke, si Miss Hildrain Led, si Boss John Reniel Zacate, maraming salamat po. Hello din po syempre kay Boss Lawrence Lianto, kay Miss Angelina Suzuki, kay Boss Mags, kay Miss Bells Malbas, kay Boss Ricky Florante, maraming salamat po. Hello din po and shout out kay Miss Maribeth Dulay, kay Boss Alan Del Rosario sa suporta at pakikinig nyo dito sa PCT channel. Binabati ko rin po syempre si Miss Filipina Jassy na ating avid listener and supporter dito sa PCT. Maraming salamat po Miss Filipina Jassy at mag-iingat po kayo palagi. God bless po. Shout out din po syempre kay Boss Spiritum na isa ring Tagalog horror channel. Sana po masuportahan nyo siya. Sana po makapag-subscribe kayo sa kanila, mapakinggan nyo rin yung mga kwentong ibinabahagi nila. Hello din po kay Miss Christina Katubig, kay Miss Teresita Sareno, kay Boss SK, kay Miss Leslie, kay Boss Roland Operario, maraming salamat po sa pakikinig dito sa PCT. Nag-ingat po kayo palagi, boss. Shout out din po kay Miss Mary Aselar, kay Miss Maribeth Dulay, kay Boss Austin Taguba na ating avid listener and supporter dito. Mag-iingat kayo palagi, Boss Austin Taguba. Sana po patuloy nyo lang suportahan at tangkilikin itong PCT channel. At saka nga po pala sir, sana makapag-subscribe ka din sa ating Jazzy Talosig na bagong channel. Yan. Hello din po kay Miss Angelina Suzuki, kay Boss Pagkagat ng Dilim ADC na isa ring Tagalog horror channel. Sana po mag-subscribe kayo sa kanila. Kay Miss Leia Muriedas, kay Miss Sandra Herrera, kay Miss Filipina Palsario, kay Miss Aizen Kidrin, maraming salamat po. Binabati ko rin po syempre si Boss Manny Bautista, si Miss Roda Rivera, si Miss Judith Nonan, si Boss Jess Camacho, maraming salamat po sa inyo.
Hello din po and shout out kay Boss Bobby yung Sueco. Kay Miss Vanessa Apilat Galia, kamusta na po kayo? Sana po patuloy nyo lang suportahan itong ating PCT channel. Hello din po, syempre, kay Miss Ana Duque, kay Boss Black Blue, o si Boss Eric Mendaros na nakatira sa Zambales. Maraming salamat po Sir Eric sa pakikinig nyo dito. Ingat po kayo dyan palagi sa Zambales. Nakapunta na ako dyan sa Zambales, isang beses lang. Swimming lang kami. Hello din po and shout out kay kay Boss Bong Gonzales. Wait lang, nawawala. Kay Miss Judith Nonan, kay Boss Alagad ni Red Rosal na ating listener and supporter dito sa PCT. Maraming salamat po. Sana makapag-subscribe din kayo kay Sir Alagad ni Red Rosal. Sino pa ba? May nagpapa-shoutout pa din. Ito, si Miss Elaine Almera na nakikinig mula sa Hong Kong. Maraming salamat po. Kay Miss Richelle Alpha Vlogs na ating listener dito sa PCT. Sana po makapag-subscribe ka din, Miss Richelle, Richelle sa Jazzy Talosig. Hello din po and shoutout kay Miss Leslie na nakikinig mula sa Muscat, Oman. Nabati na natin si Miss Leslie. Sino pa ba? Mukhang mahaba to kasi ilang araw tayong hindi nakapag-shoutout Hello din po kay Miss Sally Coleman Hutchins na ating listener and supporter. Maraming salamat po. Binabati ko rin po syempre si Boss Batman vs Zombies, si Miss Mary Jane Manabat, si Miss Angelina Suzuki, si Miss Ning Roquero, si Boss Bambam Nietes. Maraming salamat po. Hello din po kay Boss Razel Ferreras, kay Miss Alea Anshari, kay Miss Mary Asilar. Maraming salamat po. Binabati ko rin po syempre si Miss Afelia Yasin, si Miss Herna Grace Alejo, si Miss Wency 666, si Boss Brymart na nakikinig mula sa Dubai, United Arab Emirates. Maraming salamat po Sir Brymart. Sana po patuloy nyo lang suportahan at tangkilikin itong PCT channel. Binabati ko rin po syempre si Miss Ann Ramoga, si Miss Wilma Cartagena na ating listener dito sa PCT. Maraming salamat po. Hello din po kay Miss Amor Guevara, kay Miss Eva Soledad, kay Miss Filipina Ma'am in Canada na palaging updated sa mga kwentong na ibabahagi natin. Maraming salamat po sa inyo. Hello din po and shout out kay Miss Ana Marie Garbo, kay Boss Edward Diaz, kay Boss Carl Mendoza na ating supporter and listener. Maraming salamat po. Binabati ko rin po syempre si Miss Joanna Regacho, si Miss Sandra Herrera, si Boss Roddy June Litrato, at si Boss Juan Canales. Maraming salamat po sa pakikinig dito sa ating PCT channel. Ayan, kung may mga gusto man po magpa-shoutout o may gustong ipa-mention yung mga friends, family nila, mga relatives, i-comment nyo lang po sa ating comment section yung kanilang mga pangalan at kung tagasan sila. At syempre yung pangalan nyo na rin po kung sino man yung nagpapabate o nagpapa-shoutout. So ayan po, maraming salamat po mga kakaripitales. Hanggang sa susunod na takutan po, mag-iingat po tayo, lalo na ngayon dahil dumadami ang mga cases. So yung mga may COVID dito, hindi lang dito sa Pilipinas kundi sa iba't ibang parte nitong ating mundo. So hanggang sa susunod na takutan po, and God bless you all po. Maraming salamat sa mga nakikinig at makikinig pa lamang. Nakalagay sa description box ang email kung saan pwede kayong magpadala ng mga nakakatakot na karanasan at kababalaghan. Huwag po natin kalimutan mag-subscribe, i-share at i-like ang video. Comment down below para sa mga shoutouts sa next video. Until next time everyone, happy creepy tales!